Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Check. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan, no? At ang etong nasa screen natin ngayon mga kababayan ay walang iba kundi ang ating Vice President Sara Duterte mga kababayan, na kung saan binabanata na naman niya, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ayaw rin nilang tigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, no? Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, sabi niya dito mga kababayan, no, pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Sino nga ba yung maling leader na napili, no, ng ating mga kababayan at ng mga Pilipino? Sino nga ba yung mga totoong nabudol mga kababayan? Sabi dito mga kababayan, Vice President Sara Duterte slams President Ferdinand Marcos Jr. anew at the PDP senatorial slates meeting de Avance at Liwasang Bonifacio. No, binanata na naman daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kanilang meeting de Avance. Diba? O, sabi dito, Duterte, once Marcos running mate criticizes the President for his refusal to take a hair follicle drug test, the arrest of former President Rodrigo Duterte and alleged violations of the Constitution. Alam niyo, ang tagal-tagal na netong issue na to ng drug test that talaga namang paulit-ulit na lang, no, yung kanilang ginagawa at sinasabi, nakakasawa na mga kababayan, no? At talagang yung taktika na yon, no, paulit-ulit nilang gagamitin yan hanggang lasunin para malason nila yung isipan ng mga tolongges na DDS na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin dyan. Tapos na nagpa-drug test na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, diba? At nag-negative po yung kanyang test mga babayan. Pero paulit-ulit pa rin yung kanilang request na yan. Ulitin din natin. No, nung panahon na ang dating Pangulong Duterte ay hinamon din ng ganyan, no, ni Trillanes, no, magpa-drug test. Anong sabi ni Harry Roque? No, hindi para gawin ng ating Pangulo yan, no? Sila tumanggi. 'Di ba mga kababayan? Tumanggi silang gawin 'yon. Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos, nung hinamon nila ng ganun, ginawa niya kaagad. Diba? Nung sinabi ng dating Pangulong Duterte na meron tayong na tumatakbong presidente na na bangag nga daw mga kababayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpa-drug test kaagad at nagnegatibo po yun. Anong gustong gawin nitong mga to, mga babayan? Magpa-drug test na magpa-drug test para hanggang sa magpositibo, gano'n? Pangaulang tong mga to no? Sabi pa dito, ininsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng tao. Kapag ginamit ito para manipulahin kayo, pagsamantalaan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Mga kababayan, mapapansin ninyo dito sa statement, andun na naman, no, yung salitang kahirapan. No? Kahirapan at pang-aabuso. Ayan. Pagsasamantala, di ba, mga kababayan? Yan yung mga salitang gas-gas na. No, lagi nilang lagi nilang sinasabi yan ng mga politician, no, yung salitang kahirapan, no, yung pang-aabuso, 'di ba, pagsasamantala. Hindi pa ba tayo natuto sa mga ganyan?
Dito lumalabas mga kababayan na parang wala talagang alam itong ating Vice President, no? Ilang beses nang sinabi ng COMELEC, paulit-ulit na sinabi ng COMELEC, 'di ba? Na pinahinto mga kababayan yung 20 pesos na bigas na yan para hindi magamit sa eleksyon, okay? Yung mga ayuda naman, no, na binibigay ng ating mga mambabatas o mga senador, mga kongresista na yan, pinahinto rin yan, no, ng COMELEC. Ngayon, paano nila sasabihin na ginagamit yun para pambili ng boto? Eh, matagal nang pinahinto. Diba? Nakakasawa na yung pagbabato nila ng mga putik, mga babayan. Parang hindi ba sila tumitingin sa salamin? No? Matignan muna nila yung kanilang mga sinasabi. Di ba nila naririnig yung mga binibitawan nilang salita? O ang Binuong Alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa, no, ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ando na naman, no? Yung salitang mahirap ang taong bayan, no? Yung salitang mahirap, mga kababayan, no? Mahirap, kahirapan, no? Diba? Ginagamit nila yung mga salita niyan para mas lokohin, no, yung ating mga kababayan, para mas mailihis, no, yung mga totoong issue, no? Mulat na yung mga kababayan natin, no? Alam na nila kung ano yung totoong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? At alam na rin nila kung ano yung mga ginagawa nila. No? Netong nasa kabilang parlor, mga kababayan. Kaya huwag na kayo magpapauto. No? Alam naman natin ang motibo bakit gusto nilang manalo lahat ng nasa PDP. No? Yun ay para mailigtas, mga kababayan, ang ating dating Pangulong Duterte. No, at para tuluyan nila mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At pag napaalis nila sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari? Sila ang uupo. Magising na tayo. No, magising na tayo. Alam na natin kung ano yung mga totoong motibo nila. Okay, so panoorin natin tong video na to, mga tol. Okay, so eto yan, mga tol, Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Bakit yung tatay mo dati tumanggi din? No? Bakit yung dating Pangulong Duterte tumanggi rin na magpa-drug test? Bakit hindi nyo masagot yun? Diba? Same thing lang din. Ba't susunod sa inyo Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba kayo? Nagawa na niya yan. No, meron na. Meron ng resulta. Negative na. Paulit-ulit lang kayo. Ganun lang yun. No? Sino ba kayo para sundin? Wala naman kayo. Diba? Lalo na yung mga tulonggis na DDS na yan. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ayan na, yung bigas na naman, di ba? Nagamit na naman nila yan, no? Di ba? Gagamitin at gagamitin talaga nila yan. No? Daming vloggers, oh. For the views, the vloggers, DDS. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. Kidnapin talaga. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Nakakatawa na lang no? Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao.
Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Sino ba nakaupo ng panahon ng pandemya? So sila na naman yung magaling. No, sila na naman yung malinis, mga kababayan. Sila na naman yung magaling. Diba? Makikita nyo kung paano sila magbuhat ng bangko nila eh. Diba? Tapos wala nang ibang magaling, kundi sila na lang. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Sino yung better? Sino yung better? Sila? Sila yung better? O sila yung mga sila yung mga bitter? We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Diba? Long-term solution naman yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Especially do sa usapin ng bigas, mga kababayan. Kaya lang, ang problema, pilit nilang binabatikos. Yung tipong nag-iisip ng long-term solution ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero lahat ng gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila ay mali. Dahil sila lang, sa tingin nila, sila lang yung tama at sila lang yung magaling. Yun ang masaklap Hindi nila matanggap yung mga bagay na yun. Sa kanila, sila lang yung magagaling, di ba? Grabe. Nakakaumay na tong mga to. Okay, so ito ngayon, mga tol, yung naging sagot naman ng ating Yusek Claire Castro. Sinagot siya ni Yusek, mga babayan. Ito yan. Kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili. Ang galing ni Yusek Castro. Diba? Dinidescribe ni BP Sara yun yung kanyang sarili. At ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Don't fall for fakes. Take real steps towards financial growth with Ulam Trade. Care that counts. Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. So parang lumalabas dito, mga kababayan, na wala talaga siyang kakayahan, no, na nahawakan yung Department of Education. So bakit niya kinuha yung Department of Education?
No, ginamit lang ba niya yon para sa confidential funds? Para may maidahilan lang, parang ganon, no? Yung DepEd na yan. Bakit niya kinuha kung hindi naman niya pala alam? Paano patakbuhin? Diba? Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban Grabe, sayang. sa mga public school. At ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Grabe, no? So, ang maling leader, si VP Sara. Ano ba sasabi niyo dyan, mga tol, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.